Simula alas 10 ngayong gabi, mas mabigat na traffic na naman ang aasahan sa Metro Manila. Magpapatuloy kasi ang road repairs at reblocking na matatapos pa sa Lunes ng umaga. Pero hindi pa raw ito katapusan ng kalbaryo ng mga motorista dahil hanggang taong 2015, asahan na raw ang kabi-kabilang road repair sa Metro Manila. Live mula sa EDSA Orense, si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, mabuti na lamang at ngayon ay mukhang umaayos na itong daloy ng trapiko sa bahaging ito ng location natin sa may EDSA Orense. Ipakita muna natin itong live video dito sa may northbound ng EDSA. Ito yung nasa kaliwa ng ating TV screens. Light to moderate naman ang daloy ng trapiko. Ganon din dun sa southbound lane na nasa kanan naman ng TV screens. Pero kanina, Jessica, galing tayo dun sa may C5 area at talaga namang kahit maglakad ka dun sa highway ay hindi ka pwede ka maglakad dahil sa bumper to bumper na traffic situation doon. At as usual ay may mga sumakit ang ulo dahil sa trapiko, pero ilan sa mga nakausap natin ay tiba-tiba daw sa kanilang mga paninda dahil sa sikip ng daloy ng trapiko. Kung maliban sa mga sasakyan sa magkabilang panig ng iyong auto, madudungaw mo rin ang mga katulad nila na car-to-car ang paglalako ng pika-pika. Isa lang daw ang ibig sabihin, yari ka na dahil malamang sa hindi, gapang ang kalsadang pinasok mo. Sa bahaging ito ng northbound lane ng CP Garcia Avenue o C5 bandang Taguig, nakaschedule daw ang paglitaw sa highway ng mga nagtitinda. Nag-aabang lang po kami sa ilalim ng elevated U-turn. Okay. Bakit? So ibig sabihin, iniintay nyo talaga mag-traffic dito lagi? Kasi gabi-gabi traffic po dito eh. Kung nandito kami, magsisimula na yung traffic. Sa bagal lang usad ng mga sasakyan, pwede raw maglakad-lakad sa malawak na highway at makaspat ng naghahanap ng pantawid gutom. Kumbaga sa marketing, panalo ang location. Natin Cropek live po, seats sir. na. Sir, okay ba yung cropek niya pag ganito, traffic? Oo naman. Masarap. Kamusta biyahe nyo? Sobrang traffic nga, kakainis eh. Mani, paborito nila yan eh. Yung binibenta mo. Libangan nila. Libangan nila habang traffic eh. Mabenta talaga. Pag ganitong traffic? Opo. Pero kung ikaw ang nasa loob ng sasakyan, baka ubus na ang kutkutin. Hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan. Ano pa nga ba ang bago sa Metro Manila tuwing Biyernes ng gabi? Saan ang punta nyo, sir? Marikina. Pamarigina pa po kayo? Oo po. Tansya nyo, sir, anong oras kayo makakarating doon? 9. Alas 9. Mga ilang oras pa yung biyahe? Mga 2 pa. Bis na kumita ko, kakainin yung isang bar. 300, 150 pa lang to eh. Sa gasolina talo. Sagarin na natin ang nakatutuwang balita. Simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes, muling magsasagawa ng road repair at reblocking ang DPWH sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya pinapayuhan ng mga motorista hanggat maaari, iwasan ang EDSA southbound lane sa pagitan ng Loring Street at Park Avenue sa Pasay, northbound lane ng Main Avenue at P. Tuazon sa Quezon City. Aayusin din ang kalsada sa pagitan ng Caloocan at Quezon City boundary at F. Aguilar, pagitan ng Malvar at Arellano Street at kalsada ng Concepcion at General Tino sa Caloocan. May kukumpunihin din sa kahabaan ng Kamuning Road. But wait, there's more. Tuwing weekend simula ngayon, asahan na raw na may aayusin kalsada ang DPWH hanggang sa taong 2015. Sa Marso 15 naman, sisimulan na rin ang pagsasaayos ng Dario Bridge sa may EDSA Muñoz. Tatagal naman ito ng hanggang 1 taon. Nagpulong na nga ang MMDA at DPWH para plansyahin ang magiging alternate routes. Paano magamit yung yung GSIS village, yung loob-looban. May ano talaga yon. May sipa yun sa papunta ng Mindanao, etc. Para naman maibsan kahit papaano ang problema sa trapiko, mayroon daw pinag-aaralang teknolohiya ang DPWH kaugnay ng semento na gagamitin na matutuyo agad sa loob lang ng 1 imbes na 3 araw. Nag-experiment sila ngayon na 1-day curing period na semento. So titinanong natin kung talagang okay yung 1-day cement curing period. Yun ang ating gagamitin. Jessica, kaugnay pa rin ang traffic congestion ay nagpapatupad na rin ng limited truck ban ang lungsod ng Parañaque sa 3 barangay ito, kung saan may ilang mga kalsada na 24 oras na bawal daanan ng mga truck habang 4 a.m. to 10 p.m. naman ang ban sa iba. Sakop pa rin sakop ng regulasyong ito yung mga makikipot na kalsada na prone daw sa congestion, Jessica. Okay, Cedric, yung grupong InfraWatch
may ipinuntos kagabi doon sa ating storya, no, na ang observation daw nila, yung mga maayos pa namang kalsada, biglang bubungkalin, i-repair. Tapos yung pag-repair din doon sa ibang mga kalsada, hindi tama. Kasi kahit 2 inches lang yata ng asfaltong kailangan, ginawang 4. So, ano ang assurance natin na itong mga road repairs at road reblocking na gagawin ngayon, hindi ito yung mga the same kalsada na ni road reblocking at ni repair din. Alala mo, kailan lang natapos yan last year, the previous year, meron na tayong mga ganyan. Baka naman the same street, yun uli yung mga i-repair o i-reblock. Yeah, well, Jessica, ang tugon ng DPWH yan sa pahayag na yan ay periodic daw naman talaga at kumbaga yung mga repairs na ginagawa nila ay yung mga areas ng mga kalsada dito sa Metro Manila na talagang nangangailangan ng repairs. Ano? Hindi ang dating naipaliwanag na dyan ng DPWH, hindi naman daw ito biglaan kasi marami mga nagtatanong bakit kung kailan mag-weekend, bakit gulpe de gulat na lamang daw itong mga reblocking na ito. Ang sinasabi ng DPWH, ito raw ay months before, ay o at least 1 month before, ay nire-request nila sa MMDA para magkaroon ng schedule. Ano? Again, yung sinabi ng DPWH, isang critical daw dyan is yung curing period na ibinibigay doon sa semento, ano, na 3 days. Kaya daw very important na weekend ito gagawin. Pero sa ngayon daw ay susubukan nila itong technology na 1 day lamang yung curing. Pero ang mahalaga dyan is para malaman kung magiging epektibo o as effective ba yung semento o yung konkreto kumpara doon sa 3 days na curing period, Jessica. Okay, kasi parang sabay-sabay din di ba? Meron tayong mga bagong mga road projects, tapos meron pa ngayong road reblocking at road repairs. Baka naman pwedeng i-coordinate nila yung kanilang mga gagawing proyekto para meron konting reprieve naman, may konting pahinga ang mga motorista, lalo na weekend, di ba? Buong linggo kang sumuong sa traffic, tapos yung weekend na panahon mo para makapag-relax at makapagbiyahe naman ng maayos, meron pang gagawing ganyang mga road repairs at road reblocking pa. Yeah, Jessica, I remember there was a story we made na ganyan tungkol sa scheduling. Ano. Ang sabi ng MMDA, ito hindi raw lahat ng mga nire-request ng DPWH para pagdating sa mga reblocking ay napagbibigyan. Ano. Depende dun sa dami at depende rin kumbaga dun sa okasyon, ano, especially nung nakaraang Kapaskuhan. At ang sabi ng DPWH, again, ito naman daw ay hindi biglaan at kumbaga as far as DPWH is concerned ay kino-coordinate naman daw nila sa MMDA yung scheduling ng ganitong mga repairs para hindi naman kumbaga they take into consideration pa rin yung magiging traffic situation. Unfortunately, Jessica, I think talagang sadyang congested ang Metro Manila sa mga sasakyan, Jessica. Ano pa nga ba ang bago? So tiis pa rin. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.